ng ating bayan. Anong iyong nakikita? May dapat bang malaman? Ating pag-usapan. Masdan mo ang iyong kapwa. Anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata? May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na DZMM Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Magulong ng mithiin, sigaw ng inyong damdamin, dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod, iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. May karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabay mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong gabay, kapit araw, kapit kamay saan man. DZMM Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa, at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. GBU. God bless you. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, salamat sa araw na ito, kapestahan ng pagbaba ng Espiritu Santo, ang Pentecostes. Salamat sa mga biyayang iyong kaloob sa amin sa mga nakalipas na araw. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong mga kabutihan at mga biyaya. Salamat sa patuloy mong pag-akay sa amin upang magampanan namin ang misyon na inatang mo sa bawat isa, na ipahayag ang mabuting balita. Maging masunuri nawa kami sa iyo upang makamit namin ang masaganang buhay at biyaya mula sa iyong kabutihan at pagpapala. Sa aming pagsisikap na maging mabubuting mga alagad, puspusin mo kami ng iyong biyaya at mga pagpapala sa aming buhay, at maging matatag nawa kami sa aming buhay araw-araw at maglakbay sa iyong liwanag. Natahakin lagi ang landas ng may pag-asa, tapang, tatag at pananampalataya. Basbasan mo kami sa aming mga ginagawang pagpili sa buhay, sa aming mga desisyon at mga plano na ginagawa. O Jesus, sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala, at sa iyo kami nananalig. At ang lahat ng ito ay naala namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa ating lahat at welcome sa GBU. Ito po si Father Eric Lacandula, SVD. Wow, hindi niya nakalimutan. Magandang gabi po mga kapamilya. Welcome po sa God Bless You for the first time. Ayan, masasabi ko din ang pangalan ko sa bungad ng programa. Ito po si Ateng Aimee Estare, hanggang alas 8:30 po kami ni Father Eric. Samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhan na programa. Dito po yan hatid sa inyo ng DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Alam mo, Ate Aimee, dahil sabi ko,
baka makalimutan naman natin ang Oo. ating mga pangalan. Kung kaya nga sabi ko, intentionally, uunahin ko talaga magpakilala. Kasi lagi tayong excited. Kaya nga, kasi naman, sino ba naman ang hindi ma-excite, di ba? Lalo ngayon, Pentecostes, di ba? Pentecost, Oo, oo. Happy Pentecost. May ganun ako narinig kanina. Na-realize ko, oo nga, no, ba't ba hindi natin yun sinasabi? Dapat nga yun ang talagang sineselebrate natin. Oo, so sa atin, sa pananampalataya natin, ito yung birth ng ating church, ng simbahan. Yes, so doon Oo. nagsimula lahat Doon sa araw na nagsimula, yon. oo. Siguro, Father, para sa kabatiran ng mga kapamilya natin na nakikinig at nanonood ngayon, para mas malinaw, bakit ba kailangan tayong magdiwang ngayong araw na to? Ito yung completion ng Paschal Mystery ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, at pagkatapos ng kanyang misyon, siya ay bumalik. Ang pangako ng Panginoon, ang pangako na Espiritu Santo ay ipinadala pagkatapos niyang bumalik sa Ama. Oo. So okay. kung kaya nga, yung promise ng Panginoon na sabi niya bago siya bumalik sa langit, no, sa Ama, I will be with you until the end of age, until the end of Okay. time. At ang presensya ng Panginoon ay presensya ng banal na Espiritu Wow, oo. na nananahan sa simbahan, sa bawat komunidad. At ang simbahan, hindi ito yung simbahan na nakatayo lang na struktura. Hindi, ito yung tao. Ito yung Tayo sambayanan. mismo, oo, Ito yung komunidad. mananampalataya na mayroong pag-asa na naglalakbay, may pananampalataya at mayroong goal, mayroong purpose na tinatahak sa buhay. Ayan. Okay, kaya ko tinanong, pinapaliwanag sa iyo, Father, para at least, 'di ba, alam ng ng lahat kung ano ba itong araw na 'to. Bakit napakahalaga? Bakit hindi natin dapat na miss yung misa? Alam mo, Diba? sa misa ko kanina, in-emphasize ko, sabi ko, kung mayroon mang relihiyon na puno ng Espiritu Santo, ang simbahang Katolika yan. Oo. Kasi Oo naman. yung Amen. descent ng Holy Spirit, doon yung birth ng simbahan. Yes, Birth oo, ng oo. simbahan. Tapos sa buhay natin, sa pananampalataya natin, simula binyag hanggang sa kahuli-hulihang rito na tinatanggap natin sa simbahan, nandun tinatanggap natin ang mga biyaya ng Espiritu Santo. Yes. Oo. At ang simbahang Katolika, tayo mga Katoliko, tayo yung sabi nga yung distinct sa atin. Oo. Kasi may, 'di ba, sa ngalan ng Ama, Ng Anak at ng ng Espiritu Santo. Tayo lang ang may ganun. May ganun, oo. Saka wag nating sasabihin na hahanapin ko yung Espiritu Santo sa ibang sekta para mapuspos ako ng Espiritu Santo at maging born again ako. In fact, from the very beginning ng buhay natin, sa simbahang Katolika, ay tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Amen. Born again na tayo from the Oo. very beginning. Dahil tayo ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu dahil sa sakramento ng binyag. Ayan, yun yung pagkakaiba-iba siguro ng interpretasyon Yes. doon sa salita na born again. Okay. Panimula pa lamang po yan, mga kakapamilya, ha? At bago natin Oo, makalimutan dahil yung may- ating tema ngayong Yes. gabi. Actually, isi-segue ko na doon, Father. Dahil nabanggit mo yung binyag, di ba? Yes, oo. So yung ating tema ngayong gabi ay pangkahalatang misyon ng bawat binyagan. Gaano kahalaga Yung universal ang binyagan? calling, vocation ng bawat Kristiyanong bininyagan. Pagka sinabi mo ba binyag, ano ba ito talaga, Father? Yung sa atin ay yung pagbubuhos ng tubig. Oo, yes. Kasi ang sakramento ng binyag ay isa yan sa mga tinatawag na Sacrament of Initiation. Oo, tayo ay nagiging miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng binyag. Ito yung Ng passageway. pagbibinyag. Yes, Ang oo. passageway. Para maging miyembro tayo ng simbahan, miyembro ng pamilya ng Diyos, dapat tayo ay mabinyagan. At kahit ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay nandito, ay nagpabinyag siya sa tubig opo, din. Oo. Hindi dahil makasalanan siya, kundi nakikiisa siya sa atin. Okay. Oo, sa ating paglalakbay, sa ating buhay, kung kaya nga bahagi doon ang kaniyang pagpapabinyag. Ayan. At syempre, di ba, Father, kung meron tayong tema, meron din po kaming katanungan na may kaugnayan dun sa ating theme tonight. Oo. Opo, Father, At ano ba yung ating yung question natin sa mga sumusubaybay ngayong gabi ay, bilang mga binyagan, paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos sa mga simpleng gawain? Ayan, importante yan, Father. Yes. Kasi kanina narinig ko yan sa homily na tanong yun ng pari sabi niya, ikaw ba bilang isang Katoliko,
Katoliko. Oo. Ano bang ginagawa mo para magpatuloy ang pagpapakalat ng ang salita ng Diyos? Napaisip